So ayan mga manay, for today's video nga ay gagawa naman tayo ngayon ng isang masarap na hopya dice at syempre gagawin natin ito sa kawali lang. Alam ko na pwede naman kayong bumili na lang sa tindahan pero syempre iba pa rin kung ikaw ay may alam na kung paano ito ginagawa. Kaya tara na, gawa na tayo. So dahil hopya dice munggo flavor ang gagawin natin ay syempre gagamit tayo dito ng 1 cup ng munggo. Huhugasan natin ito at palulutangin natin yung mga sira-sira dito hanggang sa ito ay maging malinaw. At lulutuin natin ito hanggang sa ito ay lumambot. Ito na nga, napakuluan na at malambot na ang ating munggo. Next step na gagawin natin dito ay imamash po natin ito. So anything na pwede nyo magamit ay pwede nyo pong gamitin dito. So imamash po natin ito. So ito gagamit lang ako dito ng, ito kasi yung ano ko sa almeres. Yan. Yung pang ganun ko. So imamash po natin ito. So hanggang sa ito po ay mapino kagaya nito. So ito, pino na siya. Di ko na po tinanggal dito yung balat. Okay lang na may balat siya. Tapos maglalagay ako dito ng mga 2 tablespoon ng milk powder. Kahit anong milk powder na pwede ilagay nyo na dyan. So ayan, mga 2 tablespoon lang. Pero kung gusto nyong milky talaga siya, ay pwede kayong magdagdag dito ng milk powder. Tapos syempre, lulutuin natin ito sa isang kawali or sa pot. Maglalagay tayo dito ng 2 tablespoon ng water and 1/3 cup ng sugar. So, tunawin natin itong asukal. So, ayan, kapag tunaw na nga po siya, ay maglalagay tayo dito ng mga 1 kutsarang butter or margarine. So, ayan. Tapos, maglalagay tayo dito ng pampabango at pampalasa na rin. 1 teaspoon ng vanilla extract. Tapos, saluin lang natin ito. Ayan, so kapag ganito na po ang inyong mixture, ay pwede nyo na pong ilagay yung ating mashed na munggo. Tapos, saluin lang natin ito hanggang sa mag-combine silang lahat. So, ayan, lutuin natin ito. Tapos, halu-haluin natin. So, hindi po dapat ganito ang consistency ng ating palaman. Kaya maglalagay tayo ng 1/3 cup ng all-purpose flour. At syempre, haluin at lutuin pa natin ito hanggang sa makabuo nga tayo ng paste na palaman. Pwede nyo po itong kulayan kung gusto nyo pong kulayan or pwede nyo po itong lagyan ng food flavoring, let's say ube, ganyan. Pero ito, ano lang po ito, itong kung nilagay ko ay food color lang po para hindi naman masyadong blonde or boring ang kulay ng ating palaman. Lutuin natin ito ng mga 3 to 5 minutes. Dapat po lutong-luto po ang inyong palaman para iwas panis po talaga ang palaman natin. So ito, pag ganito na nga ay pwedeng-pwede na to. Okay, sa next step naman ay gagawa naman tayo ngayon ng dough. So gagamit ako dito ng 2 cups ng all-purpose flour. So, lalagyan lang natin dito ng butas sa gitna at dito natin ilalagay ang 2 peraso ng large egg. Okay, and then mga 1/4 cup ng oil, tapos mga 1 teaspoon ng vanilla extract, and then mga 1/3 cup ng sugar at konting asin. Ayan, so haluin lang natin ito. Ayan, pagsama-samahin natin ito lahat. Hindi tayo dito maglalagay ng tubig or water. Wala po itong tubig. So, kakamayin natin ito dahil syempre mamasahin natin ito. Ayan, so kamay tayo. So, basahin lang natin ito hanggang sa makabuo tayo ng magandang dough kagaya nito. Tapos syempre, ganituhin ko lang to. Usually ganito po ang ginagawa ko kapag gumagawa ako ng hopya para mabilis talaga siya. Ayan, so pahabain ko lang ito, i-roll ko lang ito ng kagaya nito. Yan, kasi pag ganito po ang ginagawa ko kasi ay parang mabilis lang siya na paghati-hatiin. Pero basta yung pag-roll nyo ay parehas po ang laki at haba. Yan, para matansya. So, hatiin natin ang kagaya nito. Pare-parehas din ang laki. Approximate. Tapos, ganito rin po ang gagawin natin dito sa ating nilutong palaman. So, nagdash lang ako dito ng flour, ng harina para hindi madikit. Ayan. Tapos, syempre, i-roll din natin ito. Yan, kagaya ng ginawa natin sa ating dough. At syempre, sa paghahati-hati nito, kung gaano kadami yung dough natin, ay syempre, ganun din kadami yung ating palaman. So, ayan, magpapalaman na nga tayo. Sobrang dali lang naman magpalaman nito, mga manay. So, ganito lang. Mas komportable ako pag ako gumagamit ng rolling pin. Ganito lang siya. So, ayan. So, sarap nito guys kasi dami palaman. So, ayan. Ganyan lang. O, diba? O, tapos, kung gusto niyo naman gumamit ng rolling pin, yung mga gumagamit ng rolling pin dyan, ay ganito lang.
Para sa akin po kasi matrabaho kapag may ganito pa eh. Pero dine-demonstrate ko lang kasi para matrabaho siya. So, ito lang ang pagpapalaman. O, ayan. O, diba? Sobrang dali lang. Ganito lang gagawin natin ha, hanggang sa malagyan natin ng palaman ng lahat. Tapos, next step ay lulutuin na natin ito syempre sa kawali lang. So, medyo mahina lang po ang apoy, wag masyadong malakas. Kasi nga, baka naman masunog ka agad. Although, luto naman na yung palaman natin, di ba? Pero ang niluluto natin dito is yung pabalat. Ayan, so dapat yung alali lang po yung apoy nyo. Kasi baka mamaya kulay itim na po yung hopya dice nyo. So ayan, eto na nga mga manay, luto na nga ang ating hopya dice. O diba, ang sarap-sarap tingnan. Ay, talagang masarap naman talaga itong tikman at kainin. So ayan nga, sana nagustuhan nyo ang aking recipe for today at matry nyo rin gumawa nitong hopya dice na ito. Napakadali at napakasarap. Kuhang-kuha niya yung mga hopyang nabibili sa labas. At syempre naman, pwedeng-pwede nyo po itong pagkakitaan. Pwede nyo itong gawing negosyo. Kaya subukan mo na rin gawin ito. Okay, kung susubukan mo itong gawin, ay balitaan mo ako kung ano nangyari sa pagluluto mo. Okay? Thank you for watching. Bye!